Sino siya, Marco? Siya ba ang asawa mo? Ang tanong na yon, mula sa isa sa mga prestihiyosong panauhin, ay tila isang matalim na kidlat na gumuhit sa gitna ng marangyang bulwagan. Hindi man lang kumurap si Marco. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, mula sa aking buhok na maingat kong itinali, hanggang sa aking sapatos na ilang beses ko nang ipinaayos sa sapatero para lang makatipid. Pagkatapos, isang malamig at mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Si Elena. Of course not. She's just someone who helps me at home. My maid to be exact. Hindi ko naman pwedeng iwan ang bahay na walang nag-aalaga. Right? Lumingon siya sa magandang babaeng nakakapit sa kanyang braso. Si Cindy, na nakasuot ng isang makinang na pulang gown na tila nag-aapoy sa ilalim ng mga chandelier. This is Cindy, my real wife, the woman who truly deserves to be by my side tonight. Sa mga sandaling iyon, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng mga kubyertos, ang malambing na tugtog ng biolin, at ang mahihinang tawanan ng mga elitistang panauhin ay biglang naglaho. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang mabilis at masakit na kabog ng aking dibdib. Hawak-hawak ko sa aking kanang kamay ang isang maliit na pelos na kahon. Sa loob niyon ay ang isang mamahaling relo na matagal nang pinapangarap ni Marco. Simula pa noong mga araw na wala kaming pambili kahit ng 3 beses na pagkain sa isang araw. 3 taon akong nagtipid. 3 taon kong tiniis na huwag bumili ng kahit isang bagong damit. 3 taon akong nag-extra sa laboratorio, puyat at pagod, para lang maibigay sa kanya ang simbolong ito ng aming 10 taong pagsasama bilang mag-asawa. Ang aking ruby anniversary gift para sa kanya. Ngunit ang regalong iyon ay nanatiling nakatago sa aking palad, tila isang mabigat na pasanin. Ang gown na suot ko, isang lumang damit na ilang gabi kong tinahi at binurdahan para magmukhang bago, ay biglang naging simbolo ng aking pagiging katawa-tawa sa harap ng lahat. Dahan-dahang bumitaw ang aking mga daliri sa pelos na kahon. Hindi ko narinig ang anumang tunog ng ito ay lumubog sa makapal na alpombra ng hotel. Ngunit sa aking pandinig, ang pagbagsak na yon ay kasing lakas ng isang pagsabog na nagdurog sa bawat hibla ng aking puso. Naramdaman ko ang pamamanhid ng aking mga paa. Ang lalamunan ko ay tila sinasakal ng isang invisible na kamay, tuyong-tuyo at mahapdi. Gusto kong sumigaw, gusto kong itanong sa kanya kung bakit. Ngunit walang boses na lumabas sa aking mga labi. Ang tanging nagawa ko lang ay panoorin si Cindy habang humahagik-gik ito. Ang kanyang kamay ay marahang humahaplos sa dibdib ni Marco. Ang dibdib na dati ay sa akin lamang nagsisilbing unan. Ang mga ilaw sa paligid ay nagsimulang maging malabo. Ang mga mukha ng mga taong nakatingin sa akin, may mga naaawa, may mga nangungutya, ay tila mga anino na lamang sa isang madilim na panaginip. Ang bawat hininga ko ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa aking baga. 10 taon. 10 taon ng pagiging anino sa likod ng kanyang tagumpay. 10 taon ng pag-aalaga sa kanyang ina, ng paglilinis ng kanyang kalat, at ng pagbibigay ng lahat ng aking lakas para lang marating niya ang kinalalagyan niya ngayon. Ito ba ang sukli sa isang babaeng nagmahal ng higit pa sa kanyang sariling dangal? Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan habang nakatayo ako doon, mag-isa at wasak sa gitna ng selebrasyong ako mismo ang nagplano. Kung ang lahat ng aking sakripisyo ay itinuturing mo lang na serbisyo ng isang katulong, ako, ano pa ang halaga ng aking pananatili sa mundong ito na ikaw ang binuo, ngunit ako ang winasak? Iwan mo ang susi ng bahay sa guard, Elena. Wala kang karapatang magdala ng kahit ano na galing sa pera ko. Kahit ang suot mong damit, kung tutuusin, ay utang mo sa akin. Ang mga huling salitang yun ni Marco, bago ako tuluyang itinulak palabas ng hotel, ay paulit-ulit na bumubulaga sa aking pandinig. Mas masakit pa kaysa sa bawat patak ng malamig na ulan
na dumadampi sa aking balat ngayon. Nakatayo ako sa gilid ng kalsada, hawak ang isang lumang maleta na tila ba ay ang tanging saksi sa 10 taon kong pananahimik. Ang ulan ay bumubuhos ng malakas, tila nakikiramay sa bigat ng aking nararamdaman, ginagawang maputik ang bawat hakbang ko palayo sa lugar na dati ay itinuring kong tahanan. Napatingin ako sa aking mga kamay na nanginginig sa ginaw. Ang mga palad na ito ang naglaba ng libu-libong kamiseta ni Marco, ang naglinis ng bawat sulok ng aming bahay, at ang lihim na nag-aaral ng mga komplikadong formula sa gabi para lamang matulungan ang kanyang negosyo na hindi bumagsak. Ang pera niya, ang bawat sentimong ipinagmamalaki niya ngayon ay bunga ng aking mga puyat na hindi niya kailanman binigyang halaga. Ang irony ng buhay ay parang isang matalim na kutsilyo. Ang susi na hinihingi niya ay binili ko gamit ang aking unang sahod bilang research assistant. Noong mga panahong wala pa siyang kahit isang kusing, naglakad ako hanggang sa makarating sa isang maliit at lumang bahay sa dulo ng bayan, ang bahay ni Lola Amparo. Sa kabila ng lahat, hindi ko kayang umalis nang hindi nagpapaalam sa nag-iisang tao na tunay na tumanggap sa akin sa pamilyang ito. Nang bumukas ang pinto, ang mukha ni Lola Amparo ay agad na napuno ng pag-aalala. "Elena? Diyos ko anak, bakit basang-basa ka? Nasaan si Marco?" Hindi ako nakapagsalita agad. Ang bawat butil ng tubig mula sa aking buhok ay tumutulo sa sahig, kasabay ng mga luhang kanina ko pa, pilit na pinipigilan. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at kinuha ang kanyang matandang kamay. Isinagawa ko ang aking huling pagmamano, ang pagdampi ng kanyang palad sa aking noo, isang sagradong tradisyon na nagdadala ng pansamantalang kapayapaan sa aking naguguluhang puso. "Nay, aalis na po ako," bulong ko sa gitna ng aking hikbi. "Hindi na po ako ang asawa ng anak ninyo," sinabi niya po sa harap ng lahat. "Nakatulong lang ninyo ako." Ang gulat at galit sa mga mata ni Lola Amparo ay sapat na upang maramdaman kong hindi ako nag-iisa sa sakit na ito. "Walang hiya si Marco. Paano niya nagawa ito sa iyo pagkatapos ng lahat ng isinakripisyo mo?" "Elena, huwag kang umalis. Ako ang kakausap sa kanya." Umiling ako ng dahan-dahan habang hinahaplos ang kanyang kamay. "Huwag na po, Nay. Ang basag na baso ay hindi na kailanman mabubuo ng kahit anong pakiusap. Ipinagdarasal ko na lang po ang inyong kalusugan." Iniwan ko si Lola Amparo na umiiyak at sumisigaw ng sumpa laban sa sariling anak. Habang papalayo ang sinasakyan kong taxi, tiningnan ko ang bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay nagmimulang maging mga guhit ng liwanag dahil sa bilis ng takbo. Ang malambot at masuyong Elena ay unti-unti nang natutunaw kasabay ng ulan. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang mataas at madilim na bakod na may mga security camera sa bawat anggulo. Walang kahit anong karatula, tanging isang maliit na keypad at scanner sa tabi ng bakal na pinto. Kinuha ko mula sa aking bag ang isang itim na sobre na matagal ko nang itinago sa ilalim ng aking mga lumang damit. Dahan-dahan kong inilapit ang aking kanang mata sa scanner. Ang pulang ilaw ay gumuhit sa aking mukha. Sinusuri ang bawat detalye ng aking pagkatao na tinalikuran ko sa loob ng isang dekada. Isang malamig at mekanikal na boses ang bumasag sa katahimikan ng gabi. "Biometric identity confirmed. Director Elena Santiago. Welcome back to the Sovereign Science Institute. Your 10-year leave has officially ended." Bumukas ang malaking pinto nang walang anumang ingay. Sa kabila niyon ay ang isang mundong malayo sa kusina, malayo sa pagmamaliit ni Marco, at malayo sa sakit ng pagiging asawa lang. Napatingin ako sa madilim na langit. Kung ang 10 taon ko ay itinapon mo na parang basura, Marco, paano mo kaya haharapin ang bukas kapag nalaman mong ang babaeng pinalayas mo ay siya palang may hawak ng susi sa iyong buong kinabukasan? Ang puting laboratory coat na nakasabit sa aking balikat ay tila mas mabigat kaysa sa anumang apron
na isinuot ko sa loob ng 10 taon. Ngunit ang bigat na ito ay hindi nagmumula sa pagod, kundi sa kapangyarihan at responsibilidad na muli kong niyakap. Sa loob ng sterile na silid na ito, ang amoy ng bawang at pampalasa ng kusina ay pinalitan ng amoy ng antiseptic at modernong teknolohiya. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ay lumilikha ng isang maingat at matatag na tunog, malayo sa mahiyaing mga hakbang ko sa loob ng pamamahay ni Marco. Huminto ako sa harap ng isang malaking salamin sa dulo ng pasilyo. Tinitigan ko ang aking refleksyon. Wala na ang mga matang laging nakayuko at puno ng pag-aalala kung sapat ba ang alat ng ulam o kung plansado ba ng maayos ang mga polo ni Marco. Ang kaharap ko ngayon ay si Dr. Elena Santiago, ang babaeng binuo ang kanyang karera sa gitna ng mga mikroskopyo at mahihirap na eksperimento bago niya piniling maging anino ng isang lalaking hindi marunong magpahalaga. May talim na ang aking mga titig at ang aking tindig ay muling nabalot ng dangal na matagal kong ibinaon sa limot. Director, narito na po ang kalihim ng kalusugan. Hinihintay po kayo sa conference room para sa update ng Project Lunas. Ang mahinahong ulat ng aking assistant na si Leo. Tumango ako ng bahagya. Ang Project Lunas ay hindi lamang isang simpleng pananaliksik. Ito ang huling pag-asa ng ating bansa laban sa isang kumakalat na sakit at ako ang itinalaga ng pamahalaan upang pamunuan ito dahil sa aking mga naunang diskubre na ginamit ko noon para palaguin ang kumpanya ni Marco nang hindi niya nalalaman. Habang naglalakad kami patungo sa pulong, hindi ko maiwasang maisip ang kaguluhan na tiyak na nararanasan ni Marco sa mga sandaling ito. Alam ko ang bawat pasikot-sikot ng kanyang mga negosyo. Alam ko na ang kanyang mga produktong ipinagmamalaki ay nakabase sa mga formula na ako ang gumawa sa aming garahe habang siya ay natutulog. Ngayong wala na ako upang mag-ayos ng kanyang mga pagkakamali at magbigay ng mga suhestiyon na akala niya ay galing sa kanyang sariling talino. Malalaman niya kung gaano siya kahina nang wala ang kanyang itinuturing na katulong. Samantala, sa opisina ni Marco ang hangin ay puno ng tensyon at pagkabigo. Nakaupo siya sa kanyang malaking silya, pilit na binabasa ang isang report na hindi niya maunawaan. Nasaan na ang file para sa chemical composition ng bagong batch? Sigaw niya sa kanyang secretary, ngunit walang makapagbigay ng sagot. Hinahanap niya ang mga tala na laging inihahanda ni Elena sa kanyang bag bago siya pumasok. Ang mga simpleng sulat kamay na naglalaman ng mga solusyon sa mga problemang teknikal ng kumpanya. Ngunit ang tanging nakita niya sa kanyang lamesa ay ang mga mamahaling pabango ni Cindy na walang silbi sa harap ng isang krisis sa produksyon. Napatingin si Marco sa kanyang cellphone, tila naghihintay ng tawag mula sa asawang pinalayas niya. Umaasang tatawag ito para humingi ng tawad at muling mag-aalaga sa kanya. Ngunit ang tanging dumating ay isang opisyal na mensahe mula sa Bureau of Patents. Dahan-dahan niyang binasa ang nilalaman ng sulat. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kayabangan ay biglang namutla. Ang lahat ng mga patent para sa kanyang mga pangunahing produkto, ang mga produktong nagpayaman sa kanya, ay pansamantalang isinailalim sa suspension dahil sa isang seryosong reklamo tungkol sa intellectual property rights. Ang kumpanyang itinayo niya sa ibabaw ng mga sakripisyo ni Elena ay nagsisimula ng maugat sa pundasyon nito. Habang ako, sa loob ng silid ng kapangyarihan, ay nagsisimula ng bumuo ng isang bagong bukas kung saan ang aking pangalan ay hindi na lamang nakadugtong sa kanya. Magsimula na tayo, sabi ko sa mga opisyal na naghihintay sa akin. Ang aking boses ay buo at walang bahid ng pag-aalinlangan. Mula ngayon, ang bawat desisyon ay dadaan sa akin at titiyakin nating ang hustisya ay hindi lamang para sa bayan, kundi para sa bawat taong binaliwala at ninakawan ng kanilang dangal. Ang mansyong dati ay puno ng halimuyak ng sariwang sampagwita at amoy ng bagong luto
na pagkaing bahay ay tila binalot ngayon ng isang masangsang na amoy ng chemical mula sa mga mamahaling pabango at spray. Sa bawat sulok ng sala, nagkalat ang mga shopping bags mula sa mga luxury brands na tila ba ay mga bandila ng pananakop ni Cindy. Ang mga kurtinang maingat na pinili ni Elena ay nakatambak na ngayon sa isang malaking itim na plastik na basura sa labas ng pinto, pinalitan ng mga kulay na masyadong matapang at walang buhay. Marco, darling, kailangan nating palitan ang sofa na ito. Masyadong cheap ang dating. Hindi bagay sa status natin ngayon. Ang boses ni Cindy ay tila isang matalas na kuko na kumakamot sa katahimikan ng bahay. Nakasandal si Marco sa hamba ng pinto. Hawak ang isang baso ng alak. Tiningnan niya ang paligid. Ang bahay na dati ay itinuturing niyang kanlungan ay tila naging isang estrangherong lugar. Mas maganda nga ang mga gamit. Mas makinang ang bawat dekorasyon. Pero may isang uri ng lamig na nanunuot sa kanyang mga buto. Isang lamig na hindi kayang alisin ng kahit anong aircon. Cindy, kakarating lang ng credit card bill natin. Halos kalahating milyon ang nagastos mo sa loob lang ng isang linggo. At ang kumpanya, may mga problema tayo sa supply chain. Mahinang sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay bakas ng matinding pagod. Ano ka ba, Marco? Investment yan para sa image natin. At saka, di ba ang talino mo? Sabi mo kayang-kaya mong palaguin ang pera natin kahit wala yung katulong na yon. Humagik-gik si Cindy at lumapit sa kanya. Pilit na isinasabit ang kanyang mga kamay sa leeg ni Marco. Gutom na ako. Magpa-deliver na lang tayo ng steak, okay? Naramdaman ni Marco ang isang kurot sa kanyang sikmura. Hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa pangungulila. Naalala niya ang mga gabing umuuwi siyang pagod at agad na sasalubungin ng mainit na sabaw ng tinola o paborito niyang sinigang na niluto ni Elena. Ang bawat sangkap ay tila may kasamang pagmamahal na nagpapakalma sa kanyang isipan. Ngayon, ang tanging pagpipilian niya ay ang mga pagkaing nasa loob ng plastic na box na matabang at puno ng pampalasa. Dumaan si Marco sa likod ng bahay para itapon ang kanyang basyong bote. Doon, sa tuktok ng basurahan, ay nakita niya ang isang gusot na papel. Dahan-dahan niya itong pinulot at binuksan. Ito ay isang sulat kamay ni Elena. Isang recipe para sa paborito niyang adobo. May mga maliliit na nota pa sa gilid kung paano gagawing mas malambot ang karne. Sa ilalim ng papel, may nakasulat na maikling mensahe. Para sa mahal kong Marco, kain ng marami para laging malakas. Biglang nakaramdam si Marco ng isang uri ng hungkag na puwang sa kanyang dibdib. Ang papel ay may bahid pa ng mantsa ng tuyo. Simbolo ng tunay na pagsisikap na binaliwala niya. Isang malakas na pintig ang dumaan sa kanyang sentido nang marinig niya ang boses ni Cindy sa kabilang silid. Tila may kausap sa telepono sa isang pabulong na tono. Oh, huwag kang mag-alala. Malapit na. Konting tiis na lang at makukuha ko rin ang lahat ng access sa accounts niya. Basta siguraduhin mong handa na ang ticket natin. Ang marahang sabi ni Cindy bago mabilis na ibinaba ang telepono nang marinig ang yabag ni Marco. Hindi na nakapagtante si Marco. Pumasok siya sa kanyang study room at binuksan ang kanyang laptop para tingnan ang kabuuang daloy ng pananalapi ng kumpanya. Sa nakalipas na mga taon, si Elena ang palaging gumagawa ng mga financial projections na akala niya ay galing sa kanyang accounting department. Ngayong sinubukan niyang suriin ang mga numero ng mag-isa, ang baoto ng katotohanan ay humampas sa kanyang mukha. Ang mga graphs ay pababa. Ang mga utang na dating nakatago sa likod ng mga maayos na spreadsheets ni Elena ay biglang lumantad na parang mga halimaw. Ang kanyang mga investors ay isa-isang bumibitaw dahil sa suspension ng kanyang mga patents. Napahawak si Marco sa kanyang ulo habang ang pawis ay nagsisimulang mamuo sa kanyang noo. Ang katotohanan ay mas malupit kaysa sa ulan sa labas. Sa bilis ng paglabas ng pera para sa karangyaan ni Cindy at sa paghinto ng kanyang produksyon,
Ang kumpanyang itinuturing niyang kanyang kaharian ay guguho na sa loob ng wala pang 30 araw. Sa gitna ng kadiliman ng kanyang silid, isang tanong ang hindi niya maalis sa kanyang isipan. Paano nagawa ni Elena na panatilihing matatag ang lahat nang walang reklamo habang siya, sa loob lang ng maikling panahon, ay nagawang wasakin ng lahat? Kahit kailan ay hindi ko naisip na darating ang araw na tatayo ako rito, hindi bilang isang hari, kundi bilang isang nagmamakaawa. Ang bulong na ito ni Marco sa kanyang sarili ay tila isang mapait na lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang lalamunan. Nakatayo siya sa gitna ng malawak at malamig na lobby ng Ministry of Science. Hawak ang isang makapal na folder na naglalaman ng huling pag-asa ng kanyang kumpanya. Ang kanyang polo, na dati ay laging maayos na naplansa ni Elena, ay may kaunting lukot na ngayon sa bandang balikat. Isang maliit na detalye na sumasalamin sa unti-unting pagkabuwag ng kanyang buhay. Ang bawat segundong dumadaan ay tila isang mabigat na pasanin. Tinitingnan ni Marco ang mga taong labas-masok sa gusali, mga profesional na may dalang kumpiyansa, malayo sa nararamdaman niyang takot at kawalan ng kasiguraduhan. Kailangan niya ng kontrata para sa Project Lunas. Kung hindi niya makukuha ang subcontract na ito, hindi lamang ang kanyang kumpanya ang mawawala, kundi maging ang marangyang buhay na ipinangako niya kay Cindy. Biglang nagkaroon ng bahagyang kaguluhan sa bukana ng lobby. Ang mga gwardiya ay mabilis na tumayo ng tuwid at inayos ang daloy ng mga tao. Isang itim at kumikinang na luxury SUV ang huminto sa tapat ng glass door. Mula sa loob ng sasakyan, bumaba ang dalawang lalaking nakasuit na may mga earpiece. Tila nagbabantay sa isang napakahalagang individual. Napatitig si Marco. Isang babae ang lumabas mula sa likuran ng sasakyan. Nakasuot ito ng isang eleganteng navy blue na business suit na yakap ang kanyang figura at ang kanyang buhok ay maayos na nakabon, nagpapakita ng isang mukhang puno ng awtoridad. Mula sa malayo, ang bawat galaw ng babae ay puno ng grasya at talino. Siya ba ang direktor? Tanong ni Marco sa receptionist na nasa kanyang harapan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Opo, sir. Siya si Director Santiago. Siya ang utak sa likod ng lahat ng ginagawa natin dito. Sagot ng babae na may halong paghanga. Sa mga sandaling iyon, isang maliit na bata na naglalaro malapit sa pinto ang aksidenteng natisod at nadapa. Ang bata ay nagsimulang umiyak ng malakas. Ang tunog ng pagtangis ay umalingaw-ngaw sa tahimik na lobby. Sa gitna ng kanyang pagmamadali at sa kabila ng mga taong nakapaligid sa kanya, biglang huminto ang direktor. Hindi alintana ang kanyang mamahaling kasuotan. Dahan-dahang lumuhod ang direktor sa harap ng bata. Hinaplos niya ang ulo nito at may ibinulong na tila nagpatahan sa munting paslit. Kinuha niya ang isang panyo mula sa kanyang bulsa at marahang pinunasan ang luha sa mga mata ng bata bago ito tinulungan tumayo. Ang bawat kilos niya ay puno ng isang uri ng kabutihan na tila pamilyar na pamilyar kay Marco. Isang uri ng kalinga na dati ay nararamdaman niya gabi-gabi sa loob ng kanilang tahanan. Tumayo ang direktor at mabilis na naglakad patungo sa elevator. Sa isang sandali, bago tuluyang sumara ang pinto ng elevator, tila nagtagpo ang kanilang mga paningin. Ngunit ang direktor ay mabilis na nagsuot ng kanyang itim na sunglasses, tila isang pader na humaharang sa anumang koneksyon sa pagitan nila. Napahawak si Marcos sa kanyang dibdib. Elena? Ang mahinang tawag na lumabas sa kanyang mga labi. Ngunit ang tunog nito ay agad na nilamon ng ingay ng aircon sa paligid. Hindi maari. Ang kanyang Elena ay isang simpleng may bahay, isang babaeng laging may amoy ng kusina at laging nakayuko. Ang babaeng nakita niya ay isang reyna, isang babaeng kayang pasunurin ang buong mundo sa isang kumpas lang ng kanyang kamay. Sir? Sir Marco? Tawag sa kanya ng receptionist. Nakaschedule na po kayo para sa evaluation ng inyong proposal, pero kailangan ko kayong bigyan ng babala. Ano yon? Tanong ni Marco.
Pilit na ibinabalik ang kanyang diwa sa realidad. Lahat ng mga pharmaceutical subcontracts ay dadaan sa personal na pagsusuri ng aming direktor. Siya ang may huling say kung karapat-dapat ba ang isang kumpanya o hindi. At sir, napakahigpit niya pagdating sa track record at integridad ng mga namumuno. Nanlamig ang mga kamay ni Marco. Ang folder na hawak niya ay tila naging kasing bigat ng isang blok ng semento. Kung ang direktor nga ang may hawak ng kanyang kapalaran, at kung ang direktor na yon ay ang babaeng binaliwala niya, ang bawat hakbang niya patungo sa opisina nito ay tila isang hakbang patungo sa sarili niyang hatol. "Maari na po kayong umakyat sa ika-10 floor, sir," ang huling sabi ng receptionist. "Hinihintay na po kayo ng direktor sa loob ng kanyang silid." Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa syudad, ang karangyaan sa loob ng isang eksklusibong restaurant ay tila isang entablado para sa isang mapanganib na laro. Sa isang madilim na sulok, malayo sa mga mapanuring mata ng publiko, nakaupo si Cindy kasama ang isang lalaking hindi si Marco. Si Paulo ito, ang pinakamalaking karibal ni Marco sa negosyo at ang taong matagal nang naghihintay sa pagbagsak ng kumpanya nito. "Huwag kang masyadong mainip, Paulo. Konting panahon na lang at mapapasakamay ko na ang lahat ng pirma na kailangan mo para makuha ang mga ari-arian ni Marco." Ang malanding bulong ni Cindy habang hinahaplos ang baso ng wine. Ang kanyang boses na dati ay tila anghel sa pandinig ni Marco ay naging puno ng lason at panlilinlang. "Siguraduhin mo lang, Cindy, dahil kapag nalaman ni Marco ang tungkol sa atin, pareho tayong mawawalan." Sagot ni Paulo na may mapanguyam ng ngiti. Samantala, sa loob ng kanilang mansyon, nadatnan ni Marco si Cindy na tila nanghihina at nakahawak sa kanyang tiyan nang siya ay dumating. Ang bawat hakbang ni Marco ay mabigat. Dala ang balita ng kumpanyang unti-unti nang kinakain ng utang. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, agad na bumaling si Cindy sa kanya na may mga luhang tila inihanda para sa pagkakataong yon. "Marco, darling, kailangan nating maging masaya kahit anong mangyari. Buntis ako. Magkakaroon na tayo ng bunga ng ating pagmamahalan." Ang pahayag ni Cindy na tila isang malakas na sampal sa naguguluhan ng isipan ni Marco. Napatitig si Marco sa tiyan ni Cindy. Sa gitna ng kanyang paghihirap, ang balitang ito ay dapat sanang maging liwanag. Ngunit bakit tila mas lalong dumilim ang kanyang pakiramdam? "Buntis ka? Pero Cindy, ang kumpanya. Paano natin itataguyod ang bata kung mawawala ang lahat?" "Iyan na naman ang iniisip mo. Isipin mo naman ang anak natin. Kailangan natin ng seguridad, Marco. Kailangan mong ilipat sa pangalan ko ang ilang mga accounts para sa kinabukasan ng baby." Ang mabilis na tugon ni Cindy na hindi nakaligtas sa pandinig ni Marco ang pagiging desperada nito sa pera sa halip na sa kalusugan ng bata. Sa kabilang panig ng syudad, sa loob ng tahimik at payapang laboratorio ng Sovereign Science Institute, si Elena ay nananatiling nakatitig sa kanyang computer screen. Ang tanging tunog na naririnig ay ang mahinang ugong ng mga makina at ang pagtibok ng kanyang sariling puso. Napahawak siya sa kanyang sentido. Ang bigat ng nakaraan ay tila isang anino na ayaw siyang tantanan. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Leo, ang kanyang assistant. May dala itong isang tasa ng mainit na kape na naglalabas ng masarap na aroma, tila isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na gabi. Inilapag ni Leo ang kape sa lamesa ni Elena. "Masyado na kayong nagpapagod, Doc. Ang siyensya ay pwedeng maghintay, pero ang kalusugan ninyo ay hindi." Tumingala si Elena at pilit ng ngumiti. "Salamat, Leo. Sanay lang siguro ako na laging may ginagawa. Noong nasa bahay pa ako, ang tanging pahinga ko lang ay kapag tulog na ang lahat." Tumitig si Leo sa mga mata ni Elena. Ang kanyang mga tingin ay puno ng katapatan at isang uri ng paghanga na hindi kayang itago ng kanyang pagiging professional. "Doc Elena, nakita ko kung paano kayo magtrabaho. Nakita ko ang talino ninyo.
Pero higit sa lahat, nakikita ko ang isang babaeng nakalimutan ng alagaan ng sarili dahil sa sobrang pagmamahal sa iba. You deserve to be cared for, Doc. You deserve someone who will protect you, hindi yung ikaw ang laging proteksyon. Naramdaman ni Elena ang isang kakaibang init na gumuhit sa kanyang mga pisngi. Ang mga salitang iyon ay tila mga gamot na nagpapahilom sa mga sugat na iniwan ni Marco. Sa loob ng 10 taon, walang sino man ang nagsabi sa kanya na karapat-dapat din siyang alagaan. Ang bawat sandali, kasama si Leo, ay tila isang paalala na ang mundo ay hindi lamang puno ng pananakit, kundi may puwang din para sa pag-asa at bagong simula. Bago pa man makasagot si Elena, isang nurse mula sa Medical Records Department ang kumatok at pumasok. May dala itong isang folder na may tatak na confidential. Director, narito na po ang mga resulta para sa mga private clients na humiling ng DNA testing sa ating satellite clinic. May isang file dito na kailangan ninyong makita dahil may kinalaman ito sa pamilya ng inyong asawa o dating asawa. Ang ulat ng nurse. Kinuha ni Elena ang folder at dahan-dahang binuksan ito. Sa loob ng dokumento, ang pangalang nakasulat sa itaas ay tila isang apoy na nagmula sa impyerno. Cindy Valderrama. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang resulta ng pagsusuri. Isang lihim na kahilingan para sa isang maagang DNA test mula sa isang pribadong klinika. Ang katotohanan ay nakasulat sa bawat letra at numero ng dokumento. Isang katotohanan na hindi lamang wawasak sa maskara ni Cindy, kundi magiging mitya ng huling pagbagsak ni Marco. Napahawak si Elena sa gilid ng kanyang lamesa. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Ang laro ni Cindy ay mas marumi pa kaysa sa kanyang inakala. At ang kapalaran ay tila gumagawa ng paraan upang ang hustisya ay tuluyang maisakatuparan. Hindi na po pwedeng ipagpaliban ang operasyon ng nanay ninyo, sir. Pero bago namin siya ipasok sa theater, kailangan niyo munang bayaran ang down payment sa billing department. Ang boses ng doktor ay tila isang malamig na hatol na nagpatigil sa paghinga ni Marco. Nakatayo si Marco sa gitna ng maliwanag at maingay na hallway ng ospital. Hawak ang kanyang wallet na tila naging kasinggaan ng isang tuyong dahon. Isang linggo na ang nakalilipas mula nang makuha ang lahat ng kanyang ari-arian. At ang bawat credit card na kanyang inilalabas ay palaging tinatanggihan ng mga machine. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa ginaw ng aircon, kundi dahil sa matinding hiya at kawalan ng pag-asa. Doc, baka pwedeng bukas na lang. May inaasahan lang akong tawag. Ang pautal-utal na pakiusap ni Marco habang ang pawis ay dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang noo. Tumingin ang doktor sa kanya. May halong pagtataka at pagkainis. Sir, stroke po ang nangyari sa ina ninyo. Ang bawat minutong lumilipas ay mahalaga. Kung wala kayong pambayad, baka kailangan nating ilipat ang pasyente sa charity ward, pero puno na sila ngayon. Mabilis na tinalikuran ni Marco ang doktor at pilit na tinawagan si Cindy. 1, 2, 3 beses, ngunit ang tanging sumasagot ay ang operator. Sa ika-4 na subok, sumagot din si Cindy, pero ang kanyang boses ay puno ng iritasyon. Marco, stop calling me. Sabi ko naman sa'yo, wala akong pera. Nag-shopping ako kanina at na-max out ko na ang cards ko. At saka, bakit ba ako ang kinukulit mo tungkol sa nanay mo? Hindi ko naman siya tunay na ina. Bago pa man makasagot si Marco, binabaan na siya ng telepono. Napasandal si Marco sa pader. Ang kanyang paningin ay nagdidilim. Sa loob ng 10 taon, hinding-hindi niya naranasan ang ganitong sitwasyon. Noong nagkasakit ang kanyang ina, 3 taon na ang nakalilipas, hindi niya man lang nalaman ang halaga ng bill dahil bago pa siya makapagtanong, maayos na ang lahat. Si Elena ang laging nandoon, tahimik na nag-aasikaso. Tinitiyak na ang lahat ng kailangan ni Lola Amparo ay nakahanda. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa billing department, handang isanla
kahit ang kanyang suot na mamahaling relo na regalo ni Elena. Ngunit pagdating niya sa counter, isang nurse ang tumingin sa kanya na may ngiti. "Kayo po ba ang anak ni Mrs. Amparo Valderrama?" "Sir, settled na po ang account. May nagdeposit na po ng sapat na halaga para sa operasyon at pati na rin sa mga gamot na kailangan niya para sa susunod na 3 buwan." Napatulala si Marco. "Sa sino? Sino ang nagbayad?" Inilabas ng nurse ang isang resibo at binasa ang pangalan ng nag-donate sa pamamagitan ng bank transfer. Isang foundation po ang nagbayad, pero ang pangalan ng representative na nakalagay dito ay Elena Santiago. Ang pangalang iyon ay tila isang kidlat na tumama sa puso ni Marco. Kahit pagkatapos ng lahat ng pananakit, kahit pagkatapos siyang itaboy na parang aso, si Elena pa rin ang nagligtas sa kanya. Si Elena pa rin ang nag-aalaga sa kanyang ina habang siya ay abala sa pakikipaglandian sa isang babaeng hindi siya kayang tulungan sa oras ng pangangailangan. Pumasok si Marco sa silid ni Lola Amparo. Ang matanda ay gising na, ngunit napakahina. Ang kalahati ng kanyang mukha ay tila walang buhay dahil sa stroke. Nang makita niya si Marco, pumatak ang isang butil ng luha mula sa kanyang mga mata. "Nena, saan?" "Si Elena?" Ang mahinang bulong ni Lola Amparo. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na nagdadala ng matinding pait. "Nay, hindi siya makakapunta. Busy siya." Pagsisinungaling ni Marco habang hindi siya makatingin ng diretso sa ina. Alam ko kung anong ginawa mo." Ang pilit na sabi ni Lola Amparo. Bawat salita ay may kasamang hirap. "Hindi mo lang itinapon ang asawa mo. Itinapon mo ang kaluluwa mo. Wala kang utang na loob sa babaeng binuo ka." Humagulgol si Marco sa tabi ng kama ng ina. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay tila isang bundok na dumagan sa kanyang dibdib. Naalala niya ang bawat gabi na si Elena ay gising pa at nagbabantay sa kanya. Ang bawat sakripisyo na binaliwala niya dahil sa kanyang sariling kayabangan. Ngayon, sa gitna ng kanyang pagkawasak, ang tanging anino na nagbibigay sa kanya ng proteksyon ay ang anino ng babaeng winasak niya. "Nay, sorry po," ang tanging nasabi ni Marco habang hinahalikan ng kamay ng ina na wala ng lakas. Ngunit ang patawad ay tila isang malayo at mailap na bituin. Habang nakaupo siya sa dilim ng silid ng ospital, isang tanong ang hindi humihinto sa pag-ikot sa kanyang isipan. Paano niya haharapin si Elena kapag nagtagpo ang kanilang mga landas sa malaking komperensya bukas? At higit sa lahat, paano niya mababayaran ang isang utang na hindi pera ang kailangan, kundi ang isang dangal na matagal na niyang ibinenta sa dyablo? Ang liwanag ng mga malalaking spotlight sa loob ng plenary hall ng Philippine Convention Center ay tila libu-libong mga mata na nagmamasid sa bawat galaw ng mga panauhin. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango, mga bulaklak, at ang tensyon ng mga negosyanteng naghahangad na makuha ang pinakainaasam na subcontract para sa Project Lunas. Sa gitna ng karamihan, nakatayo si Marco. Suot ang kanyang pinakamagandang suit, ang parehong suit na maingat na tinahi at nilinis ni Elena bago ang gabi ng kanilang anibersaryo. Sa tabi niya, si Cindy ay pilit na ngumingiti. Bagaman ang kanyang mga mata ay panay ang ikot sa paligid. Naghahanap ng mga taong maaari niyang gamitin para manatili sa itaas. "Marco, ayusin mo ang mukha mo. Kailangan nating magmukhang matagumpay para mapansin tayo ng direktor." Ang pabulong na utos ni Cindy, habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Marco. "Hinihintay ko lang ang pagkakataon, Cindy. Sabi nila, ang direktor na ito ang may huling desisyon sa lahat." Sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay bakas ng matinding desperasyon. Hindi niya alam kung paano siya haharap sa sinumang opisyal, lalo na't ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang anino ng utang at kahihiyan. Biglang tumahimik ang buong bulwagan nang tumunog ang isang marahang chime. Hudyat na magsisimula na ang formal na seremonya.
Umakyat sa entablado ang kalihim ng kalusugan. Ang kanyang mukha ay puno ng seryosong ekspresyon. Mga kaibigan, mga panauhin, panimula ng kalihim. Ngayong gabi, hindi lamang natin ipapakita ang progreso ng ating bansa sa gitna ng krisis. Ipapakilala rin natin ang taong nagbigay ng kanyang buhay, talino, at bawat sandali upang mabigyan tayo ng lunas. Siya ang utak sa likod ng Sovereign Science Institute. Ang ating National Director para sa Project Lunas, Dr. Elena Santiago. Ang bawat palakpakan ng mga tao ay tila mga kulog na umalingaw-ngaw sa pandinig ni Marco. Naramdaman niya ang paghinto ng pag-ikot ng kanyang mundo. Dahan-dahang bumukas ang malaking pinto sa gilid ng entablado at mula roon ay lumabas ang isang babaeng tila nagmula sa isang maringal na panaginip. Nakasuot si Elena ng isang charcoal gray na terno na may modernong borda. Ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng dignidad. Ang kanyang buhok ay nakastyle ng elegante, nagpapakita ng isang mukhang malayo sa babaeng laging may bahid ng uling sa kusina. Ang bawat hakbang niya sa entablado ay lumilikha ng isang maingat at makapangyarihang ritmo na tila nagpatahimik sa lahat ng ingay sa paligid. Napatanga si Cindy, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa gulat. Marco, bakit kamukha niya ang katulong mo? Imposible. Baka kamukha lang. Ang pabulong na tanong ni Cindy, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Ngunit hindi sumasagot si Marco. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Elena. Nang makarating si Elena sa gitna ng entablado, lumingon siya sa direksyon ng madla. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng init at pag-ibig para kay Marco, ay tila naging 2 piraso ng yelo na walang anumang emosyon. Ang kanyang titig ay dumaan sa kinalalagyan ni Marco at Cindy. Malamig, malayo, at tila tumatagos sa kanilang mga kaluluwa. Wala siyang ibinigay na kahit anong senyales ng pagkilala. Para sa kanya, ang lalaking nasa harap niya ay isa lamang estranghero sa gitna ng karamihan. Ito ang kanyang ganti, hindi ang pagsigaw, hindi ang pananakit, kundi ang ipakita sa buong mundo na ang babaeng itinuring nilang wala ay siya palang lahat. Ang Project Lunas, simula ni Elena. Ang kanyang boses ay malinaw at buo. Umaabot sa bawat sulok ng bulwagan. Ay hindi para sa mga taong ang hangad lamang ay pansariling kita. Ito ay para sa bawat Pilipino. At bilang direktor, tinitiyak ko na bawat kumpanyang makakasama namin ay may integridad na kasing linis ng aming mga gamot. Hindi na nakapagpigil si Marco. Ang bugso ng emosyon, ang hiya, ang pangungulila, at ang matinding pagkabigla ay sumabog sa kanyang dibdib. Sa gitna ng seryosong talumpati ni Elena, biglang tumayo si Marco mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa hindi maipaliwanag na pakiramdam. Elena! Ang malakas na sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay bumasag sa katahimikan ng buong convention center. Lahat ng mga mata ay bumaling sa kanya. Ang mga security guard ay nagsimulang gumalaw patungo sa kanyang direksyon. Elena! Director Elena Santiago is my wife. Asawa ko siya. Ang bawat salita ay tila isang sumpa na lumutang sa hangin. Tumingin ang mga panauhin kay Marco. Pagkatapos ay kay Elena. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Isang katahimikang puno ng tanong at pagdududa. Nanatiling nakatayo si Elena sa entablado. Ang kanyang mukha ay hindi man lang nagbago. Tumingin siya kay Marco nang may isang maikling sandali ng pait bago muling humarap sa microphone. Ang kanyang katahimikan ay mas nakabibingi kaysa sa anumang sagot na nag-iiwan sa lahat ng naroon at lalo na kay Marco sa gitna ng isang napakalaking kawalan. Elena, sandali! Mag-usap tayo! Alam kong naririnig mo ako! Ang boses ni Marco ay pumapaibabaw sa bulong ng mga tao habang pilit siyang pumupiglas sa pagkakahawak ng 2 malalaking lalaki na nakasuot ng barong. Ang kanyang mukha ay pulang-pula, puno ng pawis
at isang uri ng kabaliwan na dulot ng labis na takot at pangungulila. Bawat hakbang niya patungo sa entablado ay tila isang pagtatangka na abutin ng isang bituin na dati ay nasa kanyang palad lamang, ngunit ngayon ay napakalayo na at napakakinang. Huminto ang mga gwardiya sa paanan ng entablado, gumagawa ng isang pader na bakal sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Tiningnan ng kalihim ng kalusugan si Elena, tila naghihintay ng hudyat kung tatawag ba sila ng pulis. Ngunit nanatiling kalmado si Elena. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga kamay mula sa podium at humakbang palapit sa gilid ng entablado. Tinitingnan si Marco mula sa itaas. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang latigo na humahampas sa pagkatao ni Marco. Elena, please! Itong nangyari sa party, it was all a mistake. Isang malaking pagkakamali lang yun, Elena. Ang pautal-utal na simula ni Marco, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ng luha. Ang mga luhang dati ay laging nagpapalambot sa puso ni Elena. Nalito lang ako. Pagod lang ako sa trabaho, kaya ko nagawa yon. Pero asawa mo pa rin ako, di ba? Isipin mo yung 10 taon natin. You can't just leave me like this ngayong sikat ka na. Hindi mo ba ako nakikilala? Ako to ang asawa mo. Sa gitna ng desperadong pakiusap ni Marco, biglang sumingit si Cindy. Hindi niya mapapayagan na mawala sa kanya ang tanging alas na hawak niya. Mabilis siyang lumapit at humawak sa braso ni Marco. Pagkatapos ay tumingala kay Elena na may mapanghamong tingin. Wow, look at you! Porket naging director ka na, aarte ka na parang hindi mo kami kilala? Ang sigaw ni Cindy na sadyang pinalakas para marinig ng mga media na nagsisimula ng mag-record ng video. Marco is a good man. Baka ikaw ang may plano nito simulat sa pool. Baka kaya mo siya iniwan para makuha mo lahat ng atensyon na ito. You're just a bitter ex-wife who's trying to steal my man back by showing off your title. Mahiya ka naman, Elena. Director ka pa naman pero mga agaw ka. Ang mga salitang mga agaw at bitter ay umalingaw-ngaw sa marangyang silid. Narinig ni Elena ang singhap ng mga panauhin. Ang bawat kamera ay nakatutok na ngayon sa kanyang mukha. Naghihintay ng isang emosyonal na pagsabog, isang pagkakamali na sisira sa kanyang reputasyon. Ngunit ang Elena na nasa harap nila ay hindi na ang babaeng madaling masaktan ng mga salita. Huminga ng malalim si Elena. Ang kanyang mukha ay nanatiling kasing kinis ng marmol, walang bahid ng galit o pait. Dahan-dahan niyang kinuha ang microphone mula sa kanyang assistant at nagsalita. Ang kanyang boses ay malamig, profesional, at puno ng isang uri ng kapangyarihan na tila nagpatahimik sa buong mundo. I'm sorry, but I don't think I know this person. Ang maikli at direktang pahayag ni Elena. Tumingin siya sa security head at nagpatuloy. Please escort these people out. We are here to talk about the future of our nation's health, not to entertain personal delusions from strangers. If they continue to harass the staff, file a formal complaint for scandal and trespassing. Ang mga salitang strangers ay tila isang matalim na punyal na bumaon sa dibdib ni Marco. Ang bawat alaala ng kanilang 10 taong pagsasama, ang kanilang unang bahay, ang mga pangarap na binuo nila, ang bawat gabing magkatabi silang natutulog, ay itinapon ni Elena sa isang iglap sa pamamagitan ng isang salita. Hindi siya kinilala, hindi siya pinansin bilang kaaway, itinuring siyang wala. Elena, hindi mo pwedeng gawin sa akin ito. Elena, ang huling sigaw ni Marco habang kinaladkad siya ng mga gwardiya palabas ng bulwagan. Si Cindy naman ay pilit na pumapalag. Nagsisisigaw ng mga masasakit na salita hanggang sa tuluyang maisara ang malaking pinto. Naiwan ang katahimikan sa loob ng hall. Ngunit ang hangin ay puno na ng bulong-bulungan. Ang mga tao ay nagsimulang tumingin sa kanilang mga cellphone. Ang video ng iskandalong ginawa ni Marco at Cindy ay nagsisimula ng kumalat sa social media. Ang publiko, na kanina ay humahanga kay Marco bilang isang self-made businessman, ay mabilis na nagbago ang pananaw.
Ang mga komento ay puno ng pagkamuhi sa isang lalaking nanggugulo sa isang kagalang-galang na opisyal. Bumalik si Elena sa kanyang upuan sa entablado. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng lamesa, ngunit ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng anumang kahinaan. Tiningnan niya ang kanyang assistant na si Leo na nakatayo sa gilid at nakatingin sa kanya nang may matinding pag-aalala at proteksyon sa kanyang mga mata. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Elena ang isang uri ng tagumpay na mas matamis kaysa sa anumang parangal, ang tagumpay ng pagpili sa sarili. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, isang katanungan ang nananatiling nakatago. Hanggang kailan susubukan ni Marco na bawiin ang isang bagay na matagal na niyang winasak? Akala mo ba talaga ay minahal kita, Marco? Tumingin ka nga sa salamin. Ang nakikita mo ba ay isang lalaking kaibig-ibig o isang lalaking masyadong bilib sa sarili pero wala namang totoong alam? Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Cindy ay tila mga laslas ng kutsilyo sa natitirang pagkatao ni Marco. Nakatayo si Marco sa gitna ng kanilang sala. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang kanyang cellphone. Sa screen, paulit-ulit na naglalaro ang video ni Cindy sa loob ng isang madilim na bar, nakikipaghalikan at nakikipagtawanan kay Paulo, ang kanyang mortal na kaaway. Ang bawat hagigik ni Cindy sa video ay tila isang sumpa na sumisira sa toring buhangin na pilit niyang binuo pagkatapos niyang itapon si Elena. Pinalayas ko ang asawa ko para sa'yo, Cindy. Ibinigay ko ang lahat. Ang pera ko, ang reputasyon ko. Lahat. Ang pasigaw na huling hininga ni Marco, ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Tumawa si Cindy. Isang tawa na walang bahid ng pagsisisi, isang tawang puno ng panguuyam. Asawa? Marco, si Elena ang utak ng lahat. Noong wala na siya, naging basura ka rin. At ang pera mo? Paubos na, di ba? Kaya bakit pa ako mananatili rito? Boring ka, Marco. At higit sa lahat, wala ka ng pakinabang. Dahan-dahang kinuha ni Cindy ang kanyang mamahaling bag at naglakad patungo sa pinto. Ngunit bago pa siya makalabas, ang tunog ng sunod-sunod na katok ay umaling-awngaw sa buong bahay. Hindi ito ang katok ng isang panauhin. Ito ay ang awtoritadong katok ng batas. Bumukas ang pinto at pumasok ang 3 pulis, kasama ang isang abogado. Cindy Valderrama, ikaw ay nasa ilalim ng pag-aresto para sa kasong qualified theft. Ang mga alahas ni Mrs. Amparo Valderrama na nawawala sa kanyang safe ay natagpuan sa loob ng iyong jewelry box sa tulong ng isang confidential witness. Nanlaki ang mga mata ni Cindy. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kayabangan ay biglang napalitan ng matinding takot. Ano? Hindi totoo yan. Frame up ito. Marco, tulungan mo ako. Ngunit nanatiling nakatayo si Marco. Walang imik. Habang pinapanood ang babaeng sumira sa kanyang buhay na pinupustahan ng posas. Ang bawat kalansing ng bakal ay tila isang hatol ng karma na matagal na niyang hinihintay. Habang kinaladkad si Cindy palabas, pumasok naman ang isang lalaking nakauniporme ng bangko. Mr. Valderrama, narito na ang formal na notice para sa foreclosure ng mansyong ito. Mayroon na lamang kayong 24 na oras upang ilabas ang lahat ng inyong personal na gamit. Ang lahat ng inyong accounts ay frozen na rin dahil sa mga hindi nabayarang utang at kaso ng fraud sa kumpanya. Iniwan si Marco sa gitna ng isang bahay na unti-unti nang nagdidilim. Wala ng kuryente, wala ng tubig, at wala ng taong nagmamahal sa kanya. Naupo siya sa sahig, ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pader. Ang bawat alaala ng 10 taon nilang pagsasama ni Elena ay nagsimulang maglaro sa kanyang isipan. Ang amoy ng mainit na kape sa umaga. Ang malambot na boses ni Elena na nagsasabing, "Kaya mo yan, Marco." At ang katiyakan na, ano man ang mangyari, may isang taong hindi siya iiwan sa kabilang dako ng lungsod. Sa loob ng kanyang tahimik na opisina, pinapanood ni Elena ang balita.
tungkol sa pagkakaaresto kay Cindy at ang pagbagsak ng kumpanya ni Marco. Hindi siya ngumiti. Walang halong saya sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na buntong hininga ng pagpapalaya. Tumayo si Elena at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang malawak na syudad na puno ng mga ilaw. Naramdaman niya ang init ng isang tasa ng kape na inabot sa kanya ni Leo. Ang kanilang mga daliri ay nagdait ng bahagya, isang simpleng ugnayan na nagdala ng kapayapaan sa kanyang puso. Tapos na ang bagyo, Elena, ang mahinahong sabi ni Leo. Tumango si Elena. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Opo, Leo. Pero ang hirap isipin na kailangan pang maubos ang lahat bago makita ng isang tao ang tunay na halaga ng mga bagay na dati ay hawak na niya. Napatingin siya sa isang maliit na frame sa kanyang lamesa, isang larawan niya noong bata pa siya, bago pa siya naging asawa ni Marco. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Elena na muli niyang nabawi ang batang iyon. Ang hustisya ay hindi lamang ang pagkukulong sa mga nagkasala, kundi ang pagbawi sa sariling kapayapaan na matagal nang ninakaw ng maling pag-ibig. Habang ang dilim ay tuluyang lumalamon sa mansyon ni Marco, isang tanong ang naiwan sa hangin. Kung ang lahat ng iyong yaman ay naglaho na at ang lahat ng iyong kasinungalingan ay nabunyag na, sino ka na ngayon sa gitna ng kawalan? Minsan, kailangan nating balikan ang lugar kung saan tayo nagsimula upang malaman kung gaano nakalayo ang ating narating. Ang bulong na ito ni Elena sa kanyang sarili ay tila isang panalangin habang pinagmamasdan niya ang luntiang bukid ng kanyang kinalakihang probinsya. Ang sariwang hangin na may amoy ng basang lupa at mga dahon ay tila humahaplos sa kanyang mga pisngi. Tinatangay ang mga huling bakas ng alikabok at usok mula sa magulong buhay niya sa lungsod. Dito niya itinayo ang isang maliit na klinika para sa mga nangangailangan, isang pangarap na matagal niyang isinantabi para lang matulungan ang negosyo ni Marco. Ang bawat hollow block at bawat pinturang inilagay sa gusaling ito ay simbolo ng kanyang pagbawi sa kanyang sariling pagkatao. Direktor o Dr. Elena, baka gusto niyo munang magpahinga? Kanina pa kayo nakatayo dyan. Ang malambing na boses ni Leo ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Lumingon si Elena at nakita si Leo na may dalang dalawang baso ng malamig na palamig at isang platito ng isaw, ang paboritong street food ni Elena noong dalaga pa siya. Walang formalidad, walang lab coat. Si Leo ay nakasuot lamang ng simpleng puting t-shirt. Tila ba ay isang ordinaryong tao na handang makinig sa bawat tibok ng kanyang puso. Naupo sila sa isang mahabang bangko sa ilalim ng puno ng mangga. Ang tamis ng palamig at ang pamilyar na lasa ng pagkain ay nagdala ng isang uri ng ngiti sa mga labi ni Elena na matagal nang hindi nasisilayan ng mundo. Sa mga sandaling iyon, hindi siya ang makapangyarihang Direktor Santiago. Siya lang si Elena, ang babaeng natututong muling tumawa. Salamat, Leo. Hindi ko akalaing mas masarap pa pala itong isaw kaysa sa mga steak sa hotel. Biro ni Elena, habang marahang pinupunasan ang gilid ng kanyang labi. Tumitig si Leo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng lalim na tila nakakaunawa sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang saya ay wala sa presyo ng kinakain natin, Doc. Nasa kasama yan. At sa kapayapaan ng isip, I'm glad to see you like this. Parang unti-unti nang humihilom ang lahat. Bago lumubog ang araw, dinalaw ni Elena si Lola Amparo na ngayon ay nakatira na sa isang maayos na nursing home na pinupondohan ng foundation ni Elena. Pagpasok niya sa silid, ang matanda ay agad na napangiti. Bagaman may bakas pa rin ng panghihina ang kanyang mga mata. Hinawakan ni Elena ang kamay ng dating biyenan. Doon, sa gitna ng katahimikan, naganap ang isang pag-uusap na walang sumbatan. Humingi ng tawad si Lola Amparo para sa lahat ng pagkakamali ng kanyang anak.
Ngunit hinaplos lamang ni Elena ang kanyang kamay at sinabing, "Nay, wala na po iyon. Ang mahalaga ay maayos kayo." Ngunit bago umalis si Elena, may isang bagay na ibinulong si Lola Amparo na nag-iwan ng isang maliit na tinik sa kanyang isipan. Isang huling hiling na may kinalaman sa isang lihim na sulat na itinago ng matanda sa ilalim ng kanyang unan. Isang lihim na hindi pa handang harapin ni Elena. Gabi na nang bumalik si Elena sa klinika upang tingnan ang huling batch ng mga gamot. Ang buong paligid ay balot na ng katahimikan. Tanging ang huni ng mga kuliglig ang naririnig. Ngunit sa ilalim ng malamig na liwanag ng poste sa labas, may isang anino na nakatayo malapit sa gate. Dahan-dahang lumapit si Elena. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang lalaking nakatayo doon ay tila isang anino ng nakaraan na kinalimutan na ng panahon. Gusot ang kanyang damit, mahaba ang balbas, at ang kanyang mga mata ay tila dalawang madilim na balon ng pagsisisi at gutom. Ito si Marco. Ang lalaking dati ay tila hari. Ngayon ay nakatayo sa harap ng klinika na tila isang pulubing nawawala sa gitna ng kawalan. "Elena," ang mahinang tawag ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang kalansing ng tuyong dahon sa semento. "Elena, wala na akong mapuntahan." Napatigil si Elena sa kanyang kinatatayuan. Ang distansya sa pagitan nila ay iilang hakbang lamang, ngunit tila may isang malawak na bangin na humahati sa kanilang mga mundo. Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng marahan, tila muling nagsisimula ang isang kabanata na akala ni Elena ay tapos na. "Huwag mong gamitin ang salitang pamilya sa harap ko, Marco, dahil ikaw mismo ang pumatay sa kahulugan yon nung gabing itinaboy mo ako na parang dumi sa iyong paningin." Ang boses ni Elena ay hindi mataas, ngunit ang bawat salita ay tila isang hatol na nagpatahimik maging sa huni ng mga kuliglig sa paligid. Nakatayo si Elena sa beranda ng kanyang klinika, habang ang liwanag mula sa loob ay nagbibigay ng isang maringal na anino sa kanyang bawat galaw. Sa ibaba, sa gitna ng basang lupa at unti-unting lumalakas na ulan, ay nakaluhod si Marco. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa gilid ng hagdanan. Ang kanyang mga kuko ay puno ng putik at ang kanyang mukha ay basang-basa ng pinaghalong ulan at luha. Wala na ang mamahaling suit, wala na ang kayabangan. Ang tanging natitira ay isang lalaking durog at naghahanap ng masisilungan sa pusong dati ay kanyang pinagtaguan, ngunit ngayon ay sarado na para sa kanya. "Elena, nakikiusap ako. Nabulag lang ako. Akala ko yun ang kailangan ko, pero mali ako. 10 taon, Elena. 10 taon tayong magkasama sa hirap at ginhawa. Hindi mo ba kayang tignan ang nakaraan natin at bigyan ako ng isa pang pagkakataon? Para kay nanay. Para sa atin." Ang pautal-utal na pakiusap ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig sa ginaw at desperasyon. Dahan-dahang bumaba si Elena sa hagdan. Ang kanyang mga sapatos ay hindi nagpapakita ng anumang pag-aalinlangan. Huminto siya sa tapat ni Marco, sapat na malapit, upang makita ang pamumulan ng mga mata nito. "Ang nakaraan na sinasabi mo ay, ang nakaraang ako lang ang bumuo, Marco. Noong mga gabing nagtatrabaho ako hanggang madaling araw, habang ikaw ay nagpapakasasa sa atensyon ng ibang babae. Nasaan ang pamilyang sinasabi mo? Noong tinawag mo akong katulong sa harap ng maraming tao, nasaan ang 10 taon natin?" Inilabas ni Elena mula sa kanyang bulsa ang isang puting sobre na protektado ng plastik laban sa ulan. Hindi niya ito inabot ng marahan. Sa halip, inilapag niya ito sa tapat ni Marco, sa ibabaw ng putik na kinapapalooban nito. "Iyan ang huling ugnayan natin, Marco. Ang annulment papers. Tapos na ang lahat ng pagtitiis ko. Pinatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat mo sa puso ko. Pero ang patawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik. I already forgave you, Marco, but I no longer love you. Ang pag-ibig ko sa iyo ay namatay kasabay ng pagpunit mo
sa ating marriage contract sa gabing iyon. Napatitig si Marco sa sobrang unti-unting nababasa ng ulan. Ang katotohanan ay mas malamig pa sa gabi, na ang babaeng dati ay laging nakasunod sa kanya ay siya na ngayong nagtatakda ng hangganan. Kinuha ni Marco ang panulat na inabot ni Elena. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng husto. Sa bawat guhit ng kanyang pirma, tila nararamdaman niya ang pagkawala ng huling hibla ng kanyang buhay. Sa gitna ng mabigat na katahimikan, biglang nabasag ang kapayapaan ng gabi. Isang malakas na kalabog ang nagmula sa loob ng laboratorio sa likuran ng klinika. Kasunod ang paglabas ng usok sa mga bintana. Ang tunog ng mga nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, na sinundan ng isang matinding sigaw mula sa isa sa mga nurse na naiwan sa loob. "Director, ang storage tank! May leak po at may pasyenteng naiwan sa loob." Ang pasigaw na ulat ng nurse habang tumatakbo palabas, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Mabilis na kumilos ang instinct ni Elena bilang doktor at leader. Hindi na niya tiningnan si Marco na nasa putikan. Agad siyang tumakbo patungo sa nag-aapoy at mausok na bahagi ng klinika. Sa kanyang isipan, isa lang ang mahalaga: ang iligtas ang buhay na nasa loob. Kahit na ang kapalit niyon ay ang sarili niyang kaligtasan. "Elena, huwag! Mapanganib!" Ang sigaw ni Marco habang pilit siyang tumatayo mula sa kanyang pagkaluhod. Ngunit huli na ang lahat. Ang silid ay nilalamon na ng makapal na usok at si Elena ay pumasok na sa gitna ng panganib. Iniiwan ang kanyang nakaraan sa labas upang harapin ang isang krisis na maaaring magpabago sa lahat ng kanyang bukas. Ang hangin sa loob ng laboratorio ay hindi na oxygen, kundi isang malapot at madilaw na usok na may masangsang na amoy ng nasusunog na chemical. Ang bawat paghinga ni Elena ay tila paglunok ng mga bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan at bra. Sa kabila ng labis na takot at init na tila nagagaling sa mismong impyerno, hindi tumigil ang kanyang mga paa. Ang tanging liwanag na kanyang nakikita ay ang paputol-putol na kislap ng mga sirang kable ng kuryente na sumasayaw sa sahig na tila mga galit na ahas. "Leo! Nasaan ka? Leo!" Ang paos na sigaw ni Elena habang ang kanyang kanang kamay ay nakatakip sa kanyang ilong gamit ang basang tela. Sa isang sulok ng silid, sa likod ng mga nagtumbahang istante ng mga gamot, narinig niya ang isang mahinang ubo. Doon ay nakita niya si Leo na nakadagan sa isang matandang pasyente upang protektahan ito mula sa mga nahuhulog na debris. Ang mukha ni Leo ay puno ng uling at dugo mula sa sugat sa kanyang noo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa pintuan, tila ba naghihintay ng himala. "Elena, lumabas ka na. Hindi na ligtas dito." Ang mahinang pakiusap ni Leo nang makita siya. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang dahil sa rami ng usok na pumasok sa kanyang katawan. "Hindi kita iiwan, Leo. Hindi tayo aalis dito nang hindi magkakasama." Ang mariing sagot ni Elena. Sa gitna ng panganib, naramdaman ni Elena ang isang uri ng lakas na hindi niya inakalang taglay niya. Hinawakan niya ang isang braso ni Leo habang tinutulungan ang pasyente na makatayo. Ang bawat hakbang nila ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan. Ang sahig ay nanginginig sa bawat maliliit na pagsabog ng mga kemikal sa paligid. Sa labas ng gusali, nakatayo si Marco, basang-basa ng ulan at nakatulala sa nagaganap na trahedya. Ang bawat liyab ng apoy na lumalabas sa bintana ay tila sumasalamin sa kanyang sariling kawalan ng silbi. Gusto niyang pumasok, gusto niyang maging bayani sa paningin ni Elena, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa putik ng kanyang sariling takot. Nakita niya kung paano nagtulungan ang mga staff ni Elena, kung paano ang lahat ay may ginagawa para sa isa't isa. Doon niya na-realize na sa loob ng 10 taon, siya ang laging pinoprotektahan ni Elena. Ngunit kailanman
ay hindi niya nagawang ibalik ang proteksyong yon. Nakikita niya si Leo sa kanyang isipan, ang lalaking hindi nag-atubiling itaya ang buhay para sa mga pangarap ni Elena, at doon ay naramdaman ni Marco ang pinakamasakit na uri ng pagkatalo. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng semento ang bumasag sa katahimikan ng gabi, na sinundan ng paglabas ni na Elena at Leo mula sa makapal na usok, pasan-pasan ng pasyente. Agad silang sinalubong ng mga bumbero at medical team. Nang mailapag ang pasyente sa stretcher, tila nawalan ng lakas ang mga binti ni Elena. Bago pa man siya tuluyang bumagsak sa damuhan, naramdaman niya ang isang pares ng matitibay na braso na sumalo sa kanya. Hindi iyon si Marco, iyon ay si Leo, na kahit sugatan at nanghihina rin, ay piniling maging sandigan ni Elena. Sa gitna ng ulan at sa harap ng nagbabagang gusali, mahigpit na niyakap ni Elena si Leo. Ang yakap na yon ay hindi lamang pasasalamat. Ito ay ang pagkilala sa isang pag-ibig na handang magsakripisyo ng walang hinihintay na kapalit. Isang yakap na nagsasabing ligtas na sila, hindi lamang sa apoy, kundi pati na rin sa mga sugat ng nakaraan. Napanood ni Marco ang eksenang yon mula sa malayo. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang muka ay humahalo sa kanyang mga luha ng pagsisisi. Ngayon ay malinaw na sa kanya. Hindi lang siya nawalan ng asawa, nawalan din siya ng karapatang tawagin ang kanyang sarili na lalaking nararapat para kay Elena. Ngunit ang trahedya ay hindi pa tapos. Isang malaking bahagi ng signage ng klinika sa itaas ng pinto, nagawa sa mabigat na bakal at semento, ang biglang kumalas dahil sa init at lakas ng hangin. Direkta itong babagsak sa kinalalagyan ni na Elena at Leo, na kasalukuyang nakatalikod at walang kamalay-malay. Elena, iwas! Ang huling sigaw na lumabas sa lalamunan ni Marco. Sa isang iglap, tumakbo si Marco ng mabilis. Ang bilis na hindi niya inakalang magagawa niya sa buong buhay niya. Tinulak niya sina Elena at Leo palayo sa panganib, habang siya mismo ang tumanggap ng buong bigat ng bumabagsak na debris. Isang malakas na pagbagsak ng bakal sa semento ang umalingaw-ngaw, na sinundan ng isang nakabibinging katahimikan. Napatitig si Elena sa lalaking nakasubsob ngayon sa ilalim ng mga gumuhong bakal. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa huling sandali, ang lalaking sumira sa kanyang buhay ay siyang nagbigay ng huling sakripisyo upang matiyak na magpapatuloy ang kanyang bukas. May mga sugat na sadyang hindi na mabubura ng panahon, ngunit maaari nating piliin na huwag na itong hayaang magdikta sa ating hinaharap. Ang boses ni Elena ay parang isang banayad na himig na nagdadala ng kapayapaan sa loob ng puting silid ng ospital. Nakatayo siya sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ng pagsikat ng araw na tila nagbibigay ng bagong pag-asa sa mundo. Sa kama, dahan-dahang imulat ni Marco ang kanyang mga mata. Maputla ang kanyang muka at ang bawat bahagyang pagkilos ng kanyang katawan ay may kasamang matinding hirap. Ang huling sakripisyong ginawa niya ay nag-iwan ng permanenteng marka. Ang kanyang mga binti ay wala ng pakiramdam. Isang habambuhay na paalala ng gabing pinili niyang maging proteksyon. Sa halip na manakit, lumingon si Elena at lumapit sa kanya. Walang galit sa kanyang mga mata. Wala ring matinding awa, kundi isang malalim na pagkilala sa katotohanan. Gising ka na pala, Marco. Sabi ng doktor, ligtas ka na. Pero kailangan mo ng mahabang panahon para sa iyong physical therapy. Tumingin si Marco kay Elena at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang kanyang mga mata ay naging malinaw at payapa. Salamat, Elena. Salamat sa pagliligtas sa akin, kahit na ako ang unang nagnanais na mawala ka. Dahan-dahang inabot ni Marco ang isang folder na nasa ibabaw ng kanyang lamesa. Iyon ang mga dokumento ng annulment na matagal na niyang iniwasan. Gamit ang nanginginig na kamay, kinuha ni Marco ang panulat. Hindi na siya nag-atubili. Sa bawat letra ng kanyang pirma, tila isang mabigat na kadena
ang dahan-dahang kumakalas sa kanyang leeg. Nang matapos siya, isang matamis ngunit malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito na ang kalayaan mo, Elena. Ito ang tanging bagay na kaya kong ibigay sa iyo ngayon para sa lahat ng mga taong ninakaw ko sa buhay mo. Tinanggap ni Elena ang papel at sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang isang uri ng kagaanan na tila ba ay lumipad ang lahat ng kanyang mga dusa. Ang kanilang pagsasama ay opisyal na natapos, hindi sa gitna ng galit, kundi sa gitna ng pagtanggap sa kani-kanilang kapalaran. Habang nagaganap ang pagpapatawad na ito, ang batas ay hindi rin nagpabaya sa mga nagkasala. Sa loob ng isang madilim na selda, sa kulungan ng kababaihan, nakaupo si Cindy. Wala na ang kanyang marangyang alahas at mamahaling damit. Ang kanyang mukha ay puno ng pait habang pinapakinggan ang hatol ng korte sa kanyang mga kaso ng theft at fraud. Ang toring buhangin na binuo niya sa pamamagitan ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Iniiwan siyang mag-isa sa gitna ng malamig na rehas. Lumipas ang ilang buwan at muling nagliwanag ang pangalan ni Dr. Elena Santiago sa buong mundo. Sa isang marangyang awarding ceremony sa ibang bansa, itinanghal siya bilang isa sa mga pinakamahusay na siyentipiko na nagbigay ng solusyon sa Project Lunas. Ang bawat palakpakan ng mga tao ay tila isang himig ng tagumpay para sa bawat babaeng binaliwala at muling bumangon. Pagkatapos ng seremonya, naglakad si Elena sa dalampasigan kasama si Leo. Ang tunog ng mga alon na dahan-dahang humahampas sa pampang ay tila isang musika na nagpapakalma sa kanilang mga kaluluwa. Ang sikat ng papalubog na araw ay nagbibigay ng gintong kulay sa buong paligid. Huminto si Leo at humarap kay Elena. Kinuha niya ang mga kamay ng babae at pinakatitigan ito ng may matinding pagmamahal. Elena, sa loob ng mahabang panahon, ikaw ang naging tagapagtanggol ng marami. Ikaw ang nagligtas sa mga buhay at naging lunas sa mga karamdaman. Ngayon, hayaan mo naman na ako ang maging kalinga mo. Can I be the one to protect the protector? Naramdaman ni Elena ang isang init na gumuhit sa kanyang puso. Isang uri ng kilig na hindi nakabase sa mga material na bagay, kundi sa isang matapat na pangako. Ang bawat sandali ng kanyang nakaraan, ang bawat luha at bawat sakit ay tila naging sulit para lamang marating ang puntong ito. Salamat, Leo. Ang mahinang tugon ni Elena habang ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng dapit hapon. Salamat sa hindi pagsuko sa akin, kahit na ako mismo ay muntik ng sumuko sa sarili ko. Sa gitna ng dapit hapon, ang dalawang anino ay naging isa. Nagpapakita ng isang bagong simula na hindi na kailanman nakakubli sa likod ng anumang maskara. Ang bawat hakbang ni Elena patungo sa entablado ng Grand International Hall ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng mga ulap. Ang tunog ng bawat palakpakan mula sa mga pinakatanyag na tao sa mundo ng siyensya at medisina ay hindi na lamang basta ingay. Ito ay isang malakas na pag-alon ng pagkilala na nagmumula sa bawat sulok ng bulwagan. Sa gabing ito, ang ilaw ng mga dambuhalang chandelier ay tila nagkakaisa upang bigyan ng ningning ang isang babaeng minsang itinago sa dilim ng sarili niyang tahanan. Nakasuot si Elena ng isang maringal na Filipiniana gown na kulay ginto at pilak. Ang bawat burda ay sumasalamin sa kanyang katatagan. Sa kanyang pagtayo, sa gitna ng entablado, hawak ang mabigat at kumikinang na tropeo. Naramdaman niya ang init ng mga spotlight na tila yumayakap sa kanyang buong pagkatao. Tumingin siya sa unang hanay ng mga upuan at doon ay nakita niya si Lola Amparo. Ang matanda ay nakaupo sa isang maayos na wheelchair. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha ng labis na katuwaan at pagmamalaki. Sa tabi nito ay si Leo na nakatitig kay Elena nang may ngiting nagsasabing, "Sabi ko sa'yo, ikaw ang pinakamaliwanag na bituin."
Huminga ng malalim si Elena bago ilapit ang kanyang labi sa microphone. Ang kanyang boses ay hindi nanginig. Ito ay buo, matatag, at puno ng kadalisayan. Ang parangal na ito ay hindi lamang para sa akin at hindi lamang para sa siyensya. Panimula ni Elena, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw ng may awtoridad. Para ito sa bawat babaeng sinabihang wala silang silbi, para sa bawat asawang piniling manahimik at magsakripisyo para sa pangarap ng iba, hanggang sa makalimutan na nila ang sarili nilang mga pangarap. Nais kong sabihin sa inyo, ang inyong dangal ay hindi pag-aari ng sinumang lalaki o sinumang tao. Ang inyong halaga ay nagmumula sa inyong puso, sa inyong talino, at sa inyong kakayahang bumangon muli mula sa pagkawasak. Ang bulwagan ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan bago muling sumabog ang isang mas malakas na palakpakan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Elena na ang 10 taon ng kanyang pananahimik ay tuluyan ng natapos. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang mga pisngi noong mga gabing mag-isa siyang umiiyak sa kusina ay tila naging mga diamante na ngayon ay nagbibigay ng liwanag sa kanyang daan. Samantala, sa isang malayong baryo sa probinsya, sa loob ng isang maliit at payak na kubo, nakaupo si Marco sa kanyang wheelchair sa tapat ng isang lumang telebisyon. Ang hangin ay sariwa at may amoy ng mga pananim, malayo sa usok at gulo ng syudad. Pinapanood niya ang live broadcast ng awarding ceremony ni Elena. Wala nang galit sa puso ni Marco. Wala na ring pait. Isang banayad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakikita ang babaeng dati ay kanyang asawa, na ngayon ay tinitingala ng buong mundo. Sa kanyang lamesa ay nagkalat ang mga libro ng siyensya para sa mga bata. Dito sa baryong ito, nahanap ni Marco ang kanyang kapayapaan sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga batang mahihirap. Ito ang kanyang paraan ng pagbabayad sa kanyang utang na loob sa buhay. Nakita niya ang bawat tagumpay ni Elena bilang isang paalala na ang lahat ng bagay ay may tamang panahon at tamang kinalalagyan. Dahan-dahang pinatay ni Marco ang telebisyon at tumingin sa bintana, kung saan ang mga bituin ay nagsisimulang magpakita sa madilim na langit. Salamat, Elena. Dahil sa pagbangon mo, natuto rin akong tumayo sa sarili kong paraan. Ang mahinang bulong niya sa hangin. Bumalik ang eksena sa Grand Ballroom, kung saan si Elena ay dahan-dahang bumababa sa entablado. Sinalubong siya ni Leo at mahigpit na hinawakan ng kanyang kamay. Sa gitna ng musika at tawanan, tiningnan ni Elena ang kanyang tropeo. Pagkatapos ay ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. This is not the end of my story, ang pabulong na sabi ni Elena sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. This is the first day of my life. Ang gabi ay tila naging isang mahaba at magandang panaginip na sa wakas ay naging realidad. Ang babaeng itinuring na anino ay naging mismong liwanag at ang dangal na binaliwala ay naging pundasyon ng isang bagong bukas na puno ng pag-asa at tunay na kaligayahan. 3 taon ang mabilis na lumipas, tila mga alon sa dagat na dahan-dahang humuhugas sa mga bakas ng nakaraan sa buhanginan. Ang sikat ng araw sa hapon ay nagbibigay ng isang malambot at ginintuang liwanag sa malawak na hardin ng bahay kalinga ni Elena. Isang pundasyong itinayo ni Elena para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso at kawalan ng pag-asa. Ang bawat sulok ng lugar na ito ay puno ng halimuyak ng mga namumukadkad na bulaklak at ang tunog ng masasayang tawanan ng mga batang naglalaro sa damuhan. Isang kabaligtaran ng katahimikan at takot na bumalot sa buhay ni Elena noon. Sa isang malapad na upuang kahoy sa ilalim ng puno ng nara, nakaupo si Elena habang marahang iniuuyan ang isang maliit na duyan. Sa loob niyon ay mahimbing na natutulog ang isang sanggol, ang bunga ng bagong pag-ibig na binuo nila ni Leo sa ibabaw ng pundasyon ng respeto at katapatan. Dahan-dahang lumapit si Leo
Mula sa likuran, may dalang isang manipis na shawl na isinalabal niya sa balikat ni Elena. Ang haplos ng kamay ni Leo ay nananatiling puno ng pag-iingat, tila isang pangako na hinding-hindi na muling mararanasan ni Elena ang maging mag-isa sa gitna ng bago. Nakatulog na ba si Baby Amparo? Ang mahinang bulong ni Leo, ang kanyang boses ay puno ng tamis at kalinga. Tumango si Elena at sumandal sa dibdib ni Leo. Ang pangalan ng kanilang anak ay isinunod nila kay Lola Amparo, na pumanaw ng may kapayapaan sa kanyang puso. 2 taon na ang nakalilipas. Bago ito pumanaw, nasilayan pa ng matanda ang kasal ni na Elena at Leo. Isang simple, ngunit napaka-emosyonal na seremonya sa tabi ng dagat. Sa kabilang panig ng bansa, sa isang malayong baryo sa paanan ng bundok, ang tunog ng bell ng eskwelahan ay hudyat ng pagtatapos ng klase para sa araw na yon. Si Marco, na nakaupo sa kanyang wheelchair sa harap ng isang maliit na silid-aralan, ay pinapanood ang kanyang mga estudyante habang masayang nagpapaalam sa kanya. Ang kanyang buhay ay naging payak, ngunit makabuluhan. Tuwing katapusan ng buwan, nakatatanggap siya ng isang sulat mula sa pundasyon ni Elena, hindi para sa panunumbat, kundi para sa balita tungkol sa kanyang ina at sa pasasalamat sa kanyang mga kontribusyon sa pagtuturo. Pinatawad na ni Marco ang kanyang sarili at sa katahimikan ng kanyang gabi, nahanap niya ang tunay na kalayaan sa pagsisilbi sa iba ng walang hinihintay na kapalit. Isang huling tingin ang ibinigay ni Elena sa malawak na abot-tanaw bago pumasok sa loob ng bahay. Naisip niya ang lahat ng mga luhang pumatak, ang bawat sampal ng katotohanan, at ang bawat hapdi ng pagtataksil. Lahat ng yon ay bahagi na lamang ng isang kwentong tapos na. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang nagdurusa ang mga nanakit sa atin, kundi ang makitang namumulaklak ang ating sariling buhay sa kabila ng lahat ng pagsira. Ang dangal ay hindi nawawala dahil sa ginawa ng iba. Ito ay nananatili hanggat marunong tayong tumayo at yakapin ang ating sariling halaga. Sa ilalim ng malawak at payapang langit, nahanap ni Elena ang sagot sa lahat ng kanyang mga katanungan. Pinatawad na niya ang lahat, nahanap na niya ang kanyang tunay na kapayapaan, at higit sa lahat, natutunan niyang ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang kulungan, kundi isang pakpak na magdadala sa atin patungo sa ating pinakamataas na pangarap.